So hello, medyo maingay dahil wala akong mic. Andito tayo sa Diwata Pares Overload. And nagbabalik tayo para subukan at kainin ang kanilang mga bagong pagkain. So, uunahin natin syempre, hindi yung Diwata Pares Overload. Last yun. Ang unahin natin, ito ay ang kanyang fried chicken na 120 pesos. Ayan. So, wala tayong mic. Ayan, napakalaki. Oh. Halos kasi nilaki na mukha ko. Oh. Wow. Ang sarap. Ang sarap niya. Hindi siya ganun, hindi siya maalat masyado. Sakto lang yung umami niya. Hindi siya sobrang na-overpower. Lasang-lasa mo yung pinakasigan niya talaga. Hindi nga lang ma-oil siya. So, pero hindi kayo mahilig sa oil. So, tikman natin yung part ng ano niya, laman. Yeah. Hindi naman, it's okay ang pagkakaluto niya. Napansin namin, cook siya hanggang loob talaga. Hindi siya matugo or anything. Malinis yung lasa niya. Wala siyang lansa. So, yung mga nagsasabi na walang lasa, so pangit, hindi totoo. Huwag kayo maniwala. Diba? Hindi ko masasabing basher sila. But, baka meron nga silang COVID joke lang. Hindi kasi yung sinasabi sa comments kasi wala daw panlasa, pa-check na sa doktor, ganyan. Dahil sa akin, siguro hindi lang talaga nila trip. Pero yun nga, kaya nga sabi ni Diwata, huwag na kayong kokak ng kokak. Hindi yan nagustuhan. Diba? At the end of the day, magkano lang naman to. Diba? May Andy rice ka na, Andy sabaw, 120 lang yung sike, and then yung pares, diba, 100 lang. Tapos itong barbecue, 30 pesos each. So, kaya yung pangalaman natin to try. Ito yung naman. Hindi sa yung usual na barbecue na puro taba. So, ayan. Diba? Laman na laman. Hindi siya yung barbecue na super tamis. Tapos, yung pinakahibla niya, sakto lang yung pinakahibla ng karning eh. Tapos malalaman mo kasi pag hindi marunong yung nagluluto at saka pangit yung karne kasi dry siya. Ito hindi siya ganun. So okay siya. For 30 pesos okay na okay. Pero sa iba na sanay sa usual Pinoy barbecue, baka mas naganap sila na mas matamis. So ito na, moment of truth yet again. Sa mga nakapanood ng isa kong video, medyo nabash ako. Dahil hindi daw ako naglagay ng condiments, but then titikman natin ito. Siyempre gamitin natin yung tsaka. Ayan. Nakikita nyo naman dito. So, ayan naka. Mas ano nga siya, mas nag-improve siya sa dati. Kasi hindi namin nilagyan ng condiments. Familiar ko yun kung nag-hotpot kayo, yung pares kasi diba usually beef, ito pork. So yung pork, yung broth niya tonkotsu. So kuha-kuha niya yung ganun lasa. Yung pagka-tonkotsu. Tapos, yun lang, malinis din yung lasa ng karne. And nakita nyo naman diba sa previous clips ko yung preparation niya. So maayos naman talaga yung preparation niya. Yun nga lang bawal na video yung kitchen. Pero nakikita ko naman, maayos naman sila, naka-gloves, ganyan. And very efficient. So, kahit nang nakita nyo nga kung paano umorder, may ano talaga, may order ang pag-order. So kahit gano'n kadahil, ano yung so, nire-recommend ko ba na pumila kayo ng 3 oras for this? Depende kung may time kayo. Pero ang sa akin kasi, kung malayo
talaga kayo. Tapos, yun nga, nag-expect kayo ng ano talaga, ng mga restaurant level. So, mag-focus ka sa social media, wag na lang. Pero kung, yun, naghahanap kayo ng sulit, malinis, na alam nyo yun, yung pera yung 100, 120. Mas okay ito actually, kasi sa mga fast food. Kasi wala namang ano dun eh, unli sabaw, unli rice dito meron. Yun lang.